Mahigit 100 residente ang nawalan ng tirahan sa sunog sa General Santos City at Davao City. 2 bus naman ang sangkot sa aksidente sa Camarines Sur at Laguna. Darito ang unang balita. Sa bisperas ng bagong taon, nagkasunog sa Barangay Kalumpang, General Santos City. Mabilis sa tupok ng apoy ang ilang bahay dahil gawa ito sa light materials. Tanan apil, way min napunit maskin isa. Maskin isa ka bugas lagi tok na bitbit mga wala jud sir manok na mo dito nga iwawuno. Wala jud karne daganta mig mga lutuon unta sir ba. Sakit kayo. Murag doon ako'y gamay nga gibati nga kalipay na unta nga musugat ta sa atong New Year. Pero kasubo man hinoon. Ayon sa mga nasunugan, may narinig na nag-spark sa isang bahay bago nagkasunog. Iniimbestigahan na ng Bureau of Fire Protection ng sanhi ng apoy. Fire cost damages po na umabot po na estimated po na 250,000 po. And for now, no, we're still investigating the fire incident. Pansamantalang maninirahan ng mga nasunugan sa kanilang mga kaanak. Sa bisperas rin ng bagong taon, 18 bahay ang nasunog sa Barangay Matina Crossing, Davao City. Ayon sa BFP, nagsimula umano ang sunog sa isang bahay kung saan may naiwang niluluto gamit ang kahoy. Mabilis kumalat ang apoy dahil dikit-dikit ang mga bahay na gawa sa light materials. Sinalubong ng nasa mahigit 100 individual ang bagong taon na walang bahay at doon na sa kapilya at gym pansamantalang tumuloy. Mong pinaka-importante gud sa kuan financial nga bisag ginagmay lang at least makatukod mi sa mo ang makabarog lang gud mi bisag payag lang ana lang sir. Sa Davao City pa rin, 2 bahay at isang commercial structure ang nasunog sa Barangay Kalinan proper kahapon ng madaling araw. Batay sa inisyal na investigasyon, nagsimula ang sunog sa kwarto ng isang individual. Patuloy na inaalam ng BFP ang sanhi ng apoy. Tinatayang nasa mahigit 600,000 ang halaga ng pinsala. Sa bisperas din sa Naga City, Camarines Sur, inararo ng isang papaserong bus ang 2 tricycle at isang motorsiklo. Damay rin sa aksidente ang 3 tindahan. Ayon sa inisyal na investigasyon, nakatulog ang driver habang nagmamaneho ng bus, dahilan kaya nawalan siya ng kontrol sa sasakyan. Isa sa mga pasero nito nagtamo ng minor injury. Hindi pa malinaw kung nagkaareglo ang mga panig. Walang payag ang bus driver at ang mga biktima. Sa Victoria, Laguna, bumangga ang isang bus sa poste ng kuryente sa bahagi ng Barangay Bangka-Bangka. Sa tindi ng pagkakasalpok na tumba ang poste at humambalang sa kalsada. Nagresulta ito sa brownout sa lugar, pati na ang pagbigat ng daloy ng trapiko. Ayon sa ulat, hindi napansin ng bus driver ang isang sidecar na papatawid sa kalsada. Sinubukan niya raw na iwasan ito kaya sumalpok siya sa poste ng kuryente. Hindi pa tiyak kung kailan natanggal ang poste at naibalik ang supply ng kuryente sa lugar. Ito ang unang balita. James Agustin para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.